Ready? One, two, three. So magandang umaga po ulit, Mr. Ernesto Galicio. Una-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview sa araw na ito. Meron lamang po akong ilang katanungan para po sa enrollment ng school year 2025 to 2026. So ang unang tanong ko lang po sir ay, ano po ba ang proseso ng enrollment sa inyong paaralan ngayong taon? Opo. Karaniwan sa enrollment, nagsisimula yan early January sapagkat mayroong DepEd order ang ating Department of Education na nagkakaroon siya ng early registration. So doon tinitingnan na kung ilan ang pwedeng maging enrollment ng isang paaralan. So nangyayari yan tuwing huling dalawang Sabado ng Enero. So, yun yung tinatawag na early enrollment. So, doon ang mga mag-aaral mula sa kinder ay ipinapasa na lang ang bilang papunta sa susunod na grado. Halimbawa, yung kinder, halimbawa sila ay nasa 4 na po, ibibigay ang bilang nila sa grade 1. So inaasahan na pagdating ng susunod na school year, yung 4 na po na yon ay magiging grade 1 na ulit. So yun ang unang hakbang na nagkakaroon ng early enrollment or early registration. Then kapag dumating na yung enrollment period na formal, nangyayari yan tuwing brigada eskwela ay sinasabay na, or pwede naman yung linggo bago dumating yung brigada eskwela. Ang nagiging proseso ay pupunta dito ang mga magulang at ipinipresenta nila yung requirements na meron. Pero sa halimbawa, yung mga mag-aral na naandito na dati sa aming paaralan sa San Roque Elementary School, yung card nila or yung SF School Form 9 na galing sa halimbawa mula grade 3 papuntang grade 4, dala-dala nila yon bilang patunay na eligible nga ang isang bata na mag-transfer or ma-promote sa isang grade level. Then sa ano naman, sa incoming kinder, doon ang medyo nagkakaroon pa ng pag-uusap yung guro sa magulang kung ang edad ng bata ay nasa cut-off na inilalabas ng Department of Education, sapagkat mayroong cut-off na edad. Halimbawa sa taong ito, ang edad na dapat pumasok ang isang mag-aaral sa kinder ay sumunod sa or pasok sa October 31 na siya ay 5 taon. At meron naman doon na kondisyon na kapag siya ay magli-5 taon mula November 1 hanggang December 31, dapat maipasa niya or ng bata ang early childhood assessment upang tanggapin siya bilang mag-aral sa kinder. Sa grade 1 to grade 6, yun lang naman ang karaniwan na kapag pumunta rito ang magulang, nagdala ng SF9, tiningnan ang eligibility kung talagang ito ay pwedeng ma-promote or promoted, at tinatanggap na po yan. Then sa kinder pala, merong ibinibigay na basic education enrollment form para kunan ng mga data or kunan ng data ang magulang at ang bata para sa profiling ng bata sa pagpasok dito sa paaralan. Ilang estudyante naman po ang inaasahan ninyong mag-enroll ngayong school year? So sa ngayon po, ang inaasahan ng San Roque Elementary School ay siguro mga
nasa 400 mag-aaral sapagkat yun yung nagiging trend ng enrollment ng mga batang pumapasok. Minsan bumababa at sa ngayon medyo pababa yung trend ng bilang ng mga bata na pumapasok sa ating paaralan. Pero sa bilang na yan, lahat naman ng nasa school age children, ang mga batang nasa edad 5 hanggang 12 sa level na elementarya ay 100% na pumapasok. So, kung halimbawa yung dito sa Barangay San Roque, lahat ng mga may edad na 5 taong gulang hanggang 12 taong gulang na edad na mag-aaral sila sa elementarya ay lahat naman po yan nag-enroll. So sa mga ganong bilang na hanggang 400, sana ma-achieve yung ganong bilang ng mga bata na pwedeng pumasok dito sa ating paaralan. Opo. Sir, doon naman po sa mga bagong estudyante at transferee, ano-ano naman po yung mga requirements na kailangan ng nilang isumiti? Opo, sa mga incoming kinder, so sila yung mga bagong bata na tinatawag natin sa kinder. So ang unang hinihingi namin ay ang kanilang birth certificate. So sapagkat dito nakikita ang edad ng bata at ini-encourage namin na ang birth certificate na dala ng magulang ay ang mula na sa PSA sapagkat doon yun ang katunayan talaga na tama ang entry, ang data ng bata. Pero kung hindi pa naman kakayanin ng mga magulang, siyempre tinatanggap natin ang Certificate of Live Births mula sa ating munisipyo. At yung kapag pumasok na talaga siya sa cut-off na edad, yun yung isa sa requirement. Din sa mga transferee, karaniwan hinihingi namin ay ang SF9 or School Form 9. Yan yung school card na dati ay card ang tawag. So, yun lang naman. At minsan, may mga nagdadala ng permanent record or yung SF10, mas maigi kung dala na ng magulang ang ganoong dokumento na ibinibigay ng paaralan. Opo. Sir, ano naman po yung mga karaniwang problema o hamon na inyong kinakaharap tuwing enrollment period? So far, generally speaking, sa panahon ng enrollment, masasabi kong wala namang ganong problema na kinakaharap ang aming paaralan. Walang big challenge. Siguro masasabi ko na lang na yung birth certificate na hinihingi namin na mas maigi yung galing sa Philippine Statistics Authority, yung dadalhin, yun yung nagiging medyo kinakapos pa ang mga magulang. Pero anyway, understood naman yung kasi minsan kailangan pang mag-ipon ng mga magulang para makakuha doon. Then, halos okay naman yung proseso ng enrollment sapagkat so far wala namang big challenge na nangyayari po. Opo. Sir, huling tanong na lang po. May tulong o programa po ba kayong ibinibigay para sa mga batang hirap makapag-enroll? Sa ngayon, base sa datos ng barangay at ng paaralan, sapagkat ang net enrollment rate ng barangay at ng paaralan ay halos or nasa 100%. So far, sa ganyang datos, walang problema pagdating sa mga batang pumapasok dito sa ating paaralan. Ibig sabihin kapag ganung 100% net enrollment rate, lahat ng school age children ay narito sa paaralan. Then, mga reminders na lang sa mga magulang na talagang kung
nasa edad na yung bata para pumasok dito sa ating paaralan, ah, ipinapalista na yan na nila yan. Then, yung mga programa pa na additional, na andyan yung child mapping, ibig sabihin, tinitingnan talaga or bawat tahanan, bawat bahay, tinitingnan talaga kung ang mga bata ay pumapasok sa paaralan. Iyan ay programa hindi lang ng paaralan kundi ng ah, provincial government na tinitingnan lahat ng bata dapat na nasa school age children ay pumapasok. Then, dito naman sa aming paaralan, we assure na yung quality education ay naibibigay. So, naandyan yung matitibay na guro ng San Roque Elementary School upang gabayan ang kanilang mga bata. So, with that, we assure na or we hope na talagang naibibigay. So, kung sa ano naman sa lahat ng programa ng edukasyon, so ang San Roque Elementary School ay masasabi kong isa sa competitive school. Hindi lang sa sports, sa academic, so naandyan lahat kahit na sa extracurricular. At yung environment naman ng school, so napakaganda ang sitwasyon. Kaya kumbaga, it is a child-friendly na very encouraging sa mga bata na pumasok dito sa ating paaralan. Then, nandyan din yung pagsuporta ng ating different stakeholders upang mapanatili ang status ng school. So, nandyan ang tulong ng barangay, ng munisipyo, para maibigay ang lahat ng kinakailangan ng bata pagdating sa kanilang pag-aaral. So, when it comes to tulong at napakaraming ibinibigay ang school, ang ating pamahalaang barangay para ma-encourage at mapanatili ang status ng school na maganda ang naibibigay na edukasyon sa mga bata. Sir, kung gusto niyo pong anyayahan ang mga enrollees, saan po sila pupunta? Yung mga lahat ng gusto pang mag-enroll dito sa aming paaralang elementarya ng San Roque, pumunta lang po kayo dito sa San Roque Elementary School. Narito po palagi ang inyong lingkod, si Sir Ernesto Galicio, ang punong guro. Palagi naman po narito. Welcome po kayo lahat na gustong mag-aral dito. Lalong-lalo na yung may potential or gustong may labas ang talento, ang kaguruan ng San Roque Elementary School ay naandyan upang kayo ay or ma-develop ang inyong mga potential. So, Yun lamang salamat. po, sir. Maraming salamat po.